Ako si Vina Hill at ako ay mula sa Philadelphia, Pennsylvania. Napaka-introvert ko noong bata pa ako. Gustong-gusto ko ang ballet at nagkaroon ako ng malaking pangarap na maging isang balerina at nagballet ako sa loob ng mga 12 taon ng aking buhay. Ang aking mga magulang ay nagtatrabaho sa ditnang uri. Inuna nila ako sa isang pampublikong paaralan at pagkatapos ay sa isang paaralang Katoliko. Ngunit hindi kami nagkaroon ng malakas na background sa relihiyon. Sa mga huling taon ng high school, gusto naming gumawa ng isang bagay na masaya at kapanapanabik, kaya nagpasya kaming mag-class trip. Nag-isip kami kung saan kami pupunta at nagpasya kaming pumunta sa Italy. Ang aking ama ay kalahating Sicilian, kaya gusto ko talagang pumunta sa Italia. Sobrang saya ko nang magdesisyon kaming magkasama na Italy ang aming destinasyon. Hindi pa ako nakakapunta sa ibang bansa. Ang aking mga magulang ay hindi malalakbay, kami ay madalas na bumisita sa mga kalapit na estado, kaya ang ganitong uri ng paglalakbay sa ibang bansa ay isang malaking bagay para sa amin. Siyempre, mas excited ako. Ang aking mga magulang ay karaniwang hindi sa mga pandaigdigang bagay tulad ng paglalakbay, ngunit sila ay medyo nasasabik sa paglalakbay na ito at handang magbayad para dito. Magkakaroon din ng mga supervisor sa biyahe na mabuti dahil mayroong isang grupo ng mga bagets. Ako ay 17 taong gulang noon at ito ang unang pagkakataong umalis ako ng bansa. Ako ay lubos na nabighani. Noong mga araw bago ang biyahe, hindi ako makatulog, sobrang excited. Iniisip ko lang lahat ng posibleng sitwasyon na mararanasan ko sa Italy. Hindi siguro ako nakatulog ng 2 minuto sa biyahe sa sobrang lakas. Pagbaba ko sa flight ay pagod na ako, pero umaga pa lang nang makarating kami sa Italy. Sa airport, para akong nasa ibang planeta. Hindi pa ako nakakita ng napakaraming iba't ibang kultura at uri ng mga tao. Pagod na pagod ako kaya nagpasya akong uminom ng mga tabletang bitamina na ibinigay sa akin ng aking ina, isang masugid na gumagamit ng mga bitamina. Mayroon din akong Noto tablets na halos puro caffeine. Dinamit ko sila habang nag-aaral para sa mga pagsusulit upang manatiling gising at sila ay talagang nagbigay sa akin ng enerhiya kapag kinuha ayon sa direksyon. Gayunpaman, hindi ko ginawa. Hindi ko nga alam kung ilan ang kinuha ko pero tinambak ko sila, halos parang candy. Naaalala ko na nilamon ko sila at ang ilan ay nahulog sa fountain kung saan ko sila binuhat at itinulak pabalik sa aking bidi. Matapos kaming pagsamahin ng supervisor at ikarga namin ang aming mga gamit sa bus, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pagbabago sa aking katawan. Hindi na ding maayos ang lahat. Ang una kong naramdaman ay ang pangingilig sa ilalim ng aking balat at ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng malakas. Prelude lang iyon sa darating. Naalala kong nag-set off na kami nang lumala ang sitwasyon. Pakiramdam ko ay makatatalon ako sa sarili kong katawan. Sumandal ako at nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko na naririnig ko. Kakaiba talaga ang pakiramdam dahil wala akong ibang marinig kundi ang sariling tibok ng puso. Sa kalaunan ay tumaas ang tibok ng puso at nagsimulang bumagal ng higit pa. Doon na talaga ako natakot. Kung may sumigaw sa akin, wala akong narinig. Naririnig ko na lang ang paghina ng puso ko na bumagal. I remember the exact moment it stopped. Ito ang pinaka-nakakatakot na sandali ng aking buhay. Maya-maya lang naramdaman kong umalis na ako sa katawan ko. Nangyari ito kaagad nang hindi nawala ng malay. Nakikita ko ang aking katawan, ngunit sa parehong oras ay mayroon akong isang larangan ng paningin na umaabot sa lahat ng direksyon. Nakita ko ang katawan ko, ngunit hindi ko namalayan na patay na ako. At sa pagtingin sa aking sarili na nakahiga doon, halos hindi ako makilala. Ang iyong katawan, kapag tiningnan mo ito ng perpekto mula sa labas, ay hindi mukhang isang imahe ng salamin. Ito ay isang ganap na kakaibang tanawin. Para kang hinulma sa luwad. Tiningnan ko ang sarili ko at alam kong ako iyon, ngunit hindi ko naramdaman ang koneksyon. Nagkaroon ako ng 2 magkaibang damdamin. Ang una ay sinusubukang unawain kung ano ang nangyari dahil hindi ako maaaring patay. Sa hindi paraan, buhay na buhay ako. Masarap ang pakiramdam ko, parang noong teenager ako.
Pakiramdam ko halos hindi na magagapi ang katawan ko, pero isipin mo ang pakiramdam na iyon ng 1,000 beses. Ganun ang naramdaman ko. Ngunit sa parehong oras, nakita ko ang pisikal na katotohanan sa paraang hindi ko naisip noon. Nakita ko ito ng malinaw. Nung awareness pa lang ako, hindi siksikan ang pakiramdam. Nakita ko ang lahat sa mga layer, kahit saan ay may maliliit na pattern ng enerhiya tulad ng rippling energy. Hindi ko ito malilimutan. May isang metal bar sa harap ng bus na sinasakyan ng mga tao kapag sumasakay o bumababa. Nakita ko kung paano literal na kumikinang ang enerhiya mula sa walang buhay na bagay na ito. Sa isang punto, ang driver ay malakas na sumpin ang trapiko. Nakuha nito ang atensyon ko sa kanya at naaninag ko ang kanyang pisikal na katawan. Tulad ng sinabi ko, nakita ko ang lahat sa isang malawak na spectrum. Nakita ko na siya ay may sakit at iba pang mga bagay na ibinunyag tungkol sa kanya. Alam kong niloko niya ang kanyang asawa at mayroon siyang ilang mga anak sa iba't ibang mga babae. Nakita ko ang lahat ng enerhiyang dumaloy mula sa kanya, mula sa kanyang buhay. May iba pang mga tao sa bus at ang kanilang enerhiya ay pumipintig at nagniningning ng malakas na dama na buhay. Kasabay nito, ang pagtingin sa aking sariling katawan, ito ay naglalabas ng napakakaunting enerhiya. Sa ilang mga punto, isang presensya ang sumanib sa aking kamalayan at hinila ako pababa ng bus. Hindi ito pinilit, ngunit hindi ko nadanap na kontrolado ang sitwasyon. Ang presensya na ito ay humantong sa akin sa isang puting espasyo, hindi isang silid dahil wala itong mga dingding o hangganan. Ito ay tulad ng isang malawak na espasyo, ang pinakadalisay na posibleng kaputian na may isip. Alam kong may naghatid sa akin roon, ngunit hindi ipinahayag sa akin ang pagkakakilanlan ng nilalang na ito. Para akong nakikipag-usap sa isang magiliw na estranghero na hindi sasabihin sa iyo ang kanyang pangalan. Hindi siya nakaramdam ng ganap na hindi pamilyar, ngunit higit na kilala ko siya mula sa kung saan, ngunit hindi ko mailagay kung saan. Kilala niya ako ng lubusan, ngunit hindi ko maalala kung paano ko siya nakilala. Ang magiliw na panauhin na ito ay nagpalabas ng hindi kapanipaniwalang maganda at mapagmahal na enerhiya. Alam ko ng katutubo na mapagkakatiwalaan ko siya, ngunit napakalayo niya noong una. Hinayaan niya akong tuklasin at maranasan ang lugar na ito para sa aking sarili. Ang aking larangan ng enerhiya ay sumanib ng walang putol sa espasyong ito ng magkakasuwato. Ako ay bahagi nito, ito ay bahagi ng akin, isang ganap na pagkakaisa. Hindi ko kailanman nais na maging kahit saan pa. Parang bahay. Sa ganitong estado, nakipag-ugnayan ako sa iba't ibang mundo at mga likha. Naranasan ko ang isang malaking bilang ng iba't ibang aspeto ng pag-iral. Maniwala ka man o hindi, ito ay isang maliit, hindi gaanong mahalagang bahagi ng lahat ng ito. Nagkaroon ng isang uri ng paglilipat ng mga ideya. Isipin ang isang pag-iisip na hindi lamang isang salita o isang imahe, ngunit may isang kulay, isang pakiramdam, isang tunog, bawat posibleng sensasyon at ito ay dumaan sa akin ng tahimik. Ganito ang pagbibigay ng impormasyon sa akin. Sinabi niya sa akin na siya ang aking kasama sa espiritu, ang uri na madalas naming tinatawag na gabay. Hindi nila ako binigyan ng 1 toneladang impormasyon, at hindi nila pinunan ang lahat ng mga kakulangan na mayroon ako noong teenager ako, ngunit may ipinakita sila sa akin. Isang bagay na medyo nakakahiya ay noong ipinakita nila sa akin ang lahat ng mga bagay na ninakaw ko noong bata pa ako. Medyo na ding mandurukot ako at pinapakita nila sa akin ang lahat ng pagkakataong may ninakaw ako. Sa isang punto sinabi ko sa kanila na gusto ko talagang maging isang sikat na ballerina. Ipinakita nila sa akin sa isang solong pag-iisip ang buong katotohanan tungkol dito. Nakita ko kung paano ko pinangarap na maging isang ballerina, ngunit sa parehong oras ay ipinakita nila na hindi talaga ako nag-effort, hindi ako naglagay sa trabaho na kakailanganin nito. Sa antas ng enerhiya, wala lang ito sa akin, at hindi rin ito ang layunin ko sa buhay na ito. Ang pag-unawang ito ay inilipat sa akin bilang isang pag-iisip at lubos kong naunawaan at tinanggap ito. Kasabay nito, ipinakita sa akin kung paano ang katotohanan na ang pag-inom ng mga caffeine pill na iyon ay hindi lamang isang aksidente o isang random na desisyon. It was actually, energetically, the path I was meant to take.
It was meant to happen just like that. Natutunan ko rin na ang ating kaluluwa ang ating pinakamataas na pagkatao. Kailangan kong nasa presensya ng aking kaluluwa at masasabi kong ito ay isang lubhang nakakapagpakumbaba na karanasan. Ito ay tulad ng pakikipagkita sa isang ganap na naiibang tao na talagang hinahangaan mo, ngunit ito ay ako, ang aking pinakapuro at pinakakumpletong pagkatao. Kaya nga sinasabi ko na ang nararanasan natin dito sa mundo ay isang maliit na bahagi lamang ng ating pag-iral. Ang kaluluwa ay hindi kailanman ipinanganak sa pisikal na mundo, hindi kailanman umalis sa mas mataas na eroplano. Ito ay hindi mahahati at buo na hindi maaaring masira o mahati sa mga bahagi. Nagpapadala lang ito ng mga projection at isa kami sa mga projection na iyon. Ang pakikipagtagpo sa sarili kong kaluluwa ang pinakamaganda, banal na karanasang naranasan ko. Nadama kong konektado sa lahat, ganap na lahat. Sa espasyong iyon ay walang itaas o ibaba, walang kaliwa o kanan. Walang mga limitasyon. Ang espasyo ay walang katapusan. Ngunit nakita ko ito mula sa ibang pananaw kaysa dati. Hindi ko lang nakita kung ano ang maaaring ipakita ng mga teleskopyo dito sa lupa. Nakita ko ang mga layer sa layer ng lahat ng pagkakaroon. May nakita akong mga bahagi na hinding-hindi natin makikita. Ito ay hindi ka panipaniwala. Nakita ko ang mga bola ng liwanag na gumagalaw sa kalawakan, naglalakbay sa iba't ibang direksyon. Tila kusa silang sumulong dahil bahagyang nagbago ang kanilang hugis sa paglalakbay. Naalala kong medyo nagulat ako at nag-iisip katulad ko sila. Iniisip ko kung naramdaman nila ang parehong pagtataka at kagalakan tulad ng naramdaman ko sa sandaling iyon. Nakakagulat na hindi ko maintindihan. Sila ay mga nilalang mula sa ibang mga sukat na naglakbay ng may layunin. Napakaraming nangyayari sa parehong oras na hindi ko kayang tanggapin ang lahat. Ang huling karanasan ko ay noong binala ko sa hardin. Lahat ng naroon ay buhay. Nakita ko ang mga species ng halaman na hindi ko pa nakikita noon at hindi ko maisip na umiral sa mundo. Nakisalamuha ako sa kanila. Mayroon akong pinakamaganda, espiritual na sayaw na may isang bulaklak. Ni hindi ko may larawan kung ano ang hitsura ng bulaklak na iyon dahil hindi ito katulad ng anumang nakita ko dito. Ngunit magkasama kaming sumasayaw tulad ng dalawang balerina sa perpektong pagkakatugma. Bawat galaw namin ay puno ng pag-ibig at tuwersa ng buhay na higit sa anumang bagay na nakilala ko. Ito ay isang buhay ng pag-ibig, hindi lamang pamumuhay, ngunit pagiging kung saan ang bawat paggalaw ay puno ng layunin at dalisay na pag-ibig. Ang sayaw na iyon ay isang hindi mailalarawan, kahangahangang karanasan. Nagpunta ako mula sa pagiging isang maliit na daladita mula sa Philadelphia sa isang class trip sa Italy hanggang sa isang taong nakakita ng ibang mundo, isang bahagi ng pag-iral na hindi ko pa alam na umiiral noon. Sa wakas, tinanong ko ang aking gabay, paano ako mabubuhay ngayon? Ano ang dapat kong gawin? Paano ko malalampasan ang karanasang ito o maging ganito kahusay? Binigyan ako ng pinakasimple, ngunit pinakamamahal na sagot, mabuhay ka lang. Maging mabait, ngunit higit sa lahat, ay enjoy ang buhay na medyo nasiksik ako. Dinagamit ko ang salitang compressed dahil sa ganoong estado ay naramdaman kong napakalawak, buhay at kahanga-hanga. Kailangan kong mamuhay sa abot ng aking makakaya sa buhay na ito na aking pinagtutuunan ng pansin. Ang mensaheng ito ay nananatili sa akin magpakailanman. Iyon na ang huli naming pakikipag-ugnayan. Hindi ako binigyan ng pagpipilian na bumalik o manatili. Walang ganyan. Ang alam ko lang ay sa susunod na dumaan ako sa isang uri ng portal. Nagsimula ito ng napaka-ethereal, ngunit unti-unting lumapot. Para akong naglalakad sa putik o madilim na tubig at naging napakabigat. Ang pagkolekta sa katawan na ito at sa mga sensasyon nito ay hindi madali. Kinailangan kong maisip na ang aking mga braso at ang aking mga binti. Sa wakas narinig ko na rin ang tibok ng puso ko. Normal lang naman sila, hindi nakakatakot gaya ng dati na bibilis muna sila tapos babagal. Ngayon bumalik sa normal ang ritmo. Alam kong patay na ang katawan ko pero para akong estranghero sa sarili kong katawan. Parang kinokontrol ko ang isang puppet, humihila ng mga string para gumalaw ito. Naaalala ko ang sandaling maaari na akong humikab at gumalaw.
tumigil ang tibok ng puso ko, nakakagaan ng loob. Sa una ay bulag ako nang imulat ko ang aking mga mata, ngunit pagkatapos ay isang uri ng pelikula ang nawala at ang aking larangan ng paningin ay ganap na naibalik. Bumalik ako. Parang walang nakapansin sa paligid ko. Nakakamangha pa rin ang pakiramdam. Wala sa mga kaibigan ko, walang nasa boss, walang guide, walang sinabi. Pero wala akong pakialam sa kanila ng mga sandaling iyon. Literal akong bumalik sa sarili kong katawan, sa sarili kong balat, at sinubukang iproseso ang lahat ng nasa isip ko. Naaalala ko rin ang pag-ibig na aking naramdaman. Ngunit ito ay isang bagay na higit pa sa pag-ibig, isang bagay na mas malalim. Ang tanging salita na magagamit ko upang ilarawan ito ay banal na pag-ibig. Walang relihiyon tungkol dito, hindi lahat. Ito ay napakahusay, napakadalisay. I long for that feeling back, pero kahit na naramdaman kong refleksyon, hindi iyon pareho. Hindi na ako ganap sa pag-ibig na iyon, tanging sa mga alaala nito. Hindi ko masabi kahit kanino ang tungkol sa aking karanasan. Alam ko kung ano ang iisipin ng aking mga kaibigan. Hindi ka naka-drugs, di ba? Parang ito. Hindi ko ito maibabahagi sa kanila. Nagpatunay ang aming party sa iba't ibang atraksyon, ngunit ako ay idinuhit mag-isa sa halos bawat hintuan. Gusto ko lang mapag-isa, paulit-ulit na isipin ang lahat. Pag-uwi ko mula sa biyahe, hindi ko masabi sa aking mga magulang o kanino man ang aking karanasan. Sinubukan kong magsimulang mag-aral sa universidad, ngunit tumagal lamang ako ng 1 taon. Umuwi ako ng walang direksyon o layunin. Naranasan ko ang isang bagay na napakalaking bagay na hindi ko alam kung ano ang gagawin sa aking buhay. Dahil sa karanasang iyon, ang lahat ay tila walang kabuluhan at wala akong ambisyon o layunin. Isang araw sinabi sa akin ng tatay ko, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, ngunit mayroon kang 30 araw para gawin ang isang bagay. Napunta ako nito. Ang pinakamabilis na solusyon na aking naisip ay ang pagsali sa hukbo. Naglingkod ako 10 taon. Ang higpit ng serbisyo, ang malupit na disiplina at nang maglaon ay naging isang ina ang nagtulak sa aking mga karanasan sa kamatayan sa background. Walang oras upang iproseso ito ng maayos o ayusin ito sa aking isipan. Tumagal ng maraming taon upang maunawaan at matunaw. Ang pag-unawa sa kahulugan ng karanasan ay hindi nangyari kaagad, ito ay isang mabagal na proseso. Isa sa pinakamahalagang bagay na natutunan ko ay ang buhay ay hindi basta-basta. Walang ganoong bagay bilang swerte sa kahulugan na iniisip natin ito. Ang lahat ay uri ng paunang binalak. Mayroon tayong iba't ibang mga landas na mapagpipilian, ngunit lahat sila sa huli ay humahantong sa iisang layunin ng kaluluwa kung bakit tayo pisikal na dumating sa ganitong pag-iral. May mga bagay na kailangan nating maranasan, matutunan at ayusin at madalas hindi ito ang unang pagkakataon natin dito. Nandito na kami dati para matuto pa. Minsan may nagtanong sa akin, totoo ba ito o hologram lang? Ito ay tunay na totoo, ngunit ito ay tulad ng isang dula kung saan seryoso kang gumaganap, kahit na ito ay bahagi lamang ng isang mas malaking larawan. Ang napagtanto na ito ay nakatulong sa akin na malampasan ang lahat ng mga paghihirap sa aking buhay. Sa likod ng lahat ay ang daloy ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay literal na pundasyon ng lahat. Hindi ito laging maganda dahil kailangan itong magpakita sa paraang maunawaan natin, ngunit palagi itong naroroon. Ang pag-ibig ang pangunahing sangkap ng pag-iral, ang puwersang nagpipigil sa lahat ng bagay. Ito ay dakila, maganda, maayos at perpekto. Kung maaari nating tanggapin ito at makita ang presensya ng pag-ibig sa likod ng lahat, ito ay lubos na magbabago sa ating pananaw. Ikaw, itong pisikal na ikaw, ay hindi hiwalay sa espiritual na mundo. Ikaw ay isang maliit na bahagi lamang nito. Hindi ka kailanman hiwalay dito, bahagi ka nito.